Ang mga sumusunod na tanong ay makakatulong sa iyo na maghanda para sa iyong nakasulat na DITI exam kapag naghahanda na kumuha ng non-professional driver's license. Sa block na ito, pinag-uusapan natin ang mga patakaran at paghihigpit sa paradahan ng sasakyan. Ang isang driver ay maaaring magsakay at magbaba ng pasahero. Isa, bago dumating sa interseksyon. Dalawa, kahit kailan na pumara ang pasahero. Tatlo, sa mga nakatalagang lugar hintuan. The correct answer is tatlo. Dito sa Pilipinas, isa sa hindi magandang kasanayan ng mga motorista ay ang pagbaba at pagsakay ng pasahero sa pinakakanan na bahagi ng kalsada kahit ito ay iligal sa maraming pagkakataon. Pinakamainam na magbaba o magsakay ka sa tamang hintuan upang hindi maging sagabal sa ibang mga sasakyan. Kailan ka pinapayagan na mag-double park? Isa, huwag kailanman. Dalawa, kapag ang kalye o kalsada ay malawak. Tatlo, kapag wala kang ibang pagpipilian. The correct answer is ni isa. Huwag kailanman mag-double park, ito ay labag sa batas. Huwag kailanman man pumarada sa kalsada na katapat ang fire hydrant, maaari ka lang pumarada kung may distansya na. Isa, 3 metro. Dalawa, 4 metro. Tatlo, 5 metro. The correct answer is tatlo. Labag sa batas ang pagparada sa tapat ng fire hydrant. Kung paparada malapit sa fire hydrant, siguraduhin na mag-iwan ng 5 metro na distansya. Hindi ka maaaring magparada sa isa, lugar tawiran. Dalawa, one-way na kalye. Tatlo, loob ng 5 metro ang layo sa fire hydrant. The correct answer is ni isa. Huwag kailanman magparada sa lugar tawiran. Dapat ay lagi silang libre at walang harang lalo na kung ang ilaw nila ay berde. Kung sakali na hindi maiwasan na huminto sa lugar tawiran ay umatras o umabante ka na lang kung posible. Kung paparada sa pataas na kalsada, dapat mong pihitin ang gulong paharap sa isa, gilid ng kalye. Dalawa, kabilang bahagi ng kalye. Tatlo, gitna ng kalye. The correct answer is ni isa. Kung walang kurbada, palaging itapat ang gulong sa papalabas ng kalsada kung magpaparada sa pataas ng kalsada. Ang isang driver ay hindi dapat mag-park o huminto sa gilid ng kalsada na may stop sign o may traffic control dahil binabawasan nito ang kakayahang makakita ng ibang mga driver, lalo na kung nasa loob ito ng isa, 4 metro. Dalawa, 5 metro. Tatlo, 6 metro. The correct answer is tatlo. Kapag paparada sa malapit intersection, siguraduhin na magkaroon ng distansya na hindi bababa sa 6 metro sa pagitan ng iyong sasakyan at linya ng stop ng intersection. Kapag magpaparada sa pababang kalsada, ang mga gulong ay dapat pihitin. Isa, paharap sa gilid ng bangketa. Dalawa, palayo sa gilid ng bangketa. Tatlo, kahit saang direksyon. The correct answer is ni isa. Kapag magpaparada sa pababang kalsada, laging ituon ang gulong sa harap sa bangketa. Ang isang gulong ay dapat na dumikit ng bahagya sa gilid ng bangketa. Ang bangketa ay tutulong upang hindi gumulong ang sasakyan paabante, lalo na kung pumalya ang iyong handbrake. Gawin ito kapag ikaw ay paparada. Isa, ilipat ang gear sa neutral. Dalawa, patayin ang makina at hatakin ang handbrake. Tatlo, isara ang mga bintana. The correct answer is dalawa. Kung ikaw ay paparada ay siguraduhin na patayin ang iyong makina at hilahin ang handbrake. Ang tamang pagparada ay ilagay ang kambyo sa low gear at hatakin ang handbrake na isa, 40 sentimetro. Dalawa, 35 sentimetro. Tatlo, 30 sentimetro.
The correct answer is 3. Ang sagot na ay 30 sentimetro ay nakakalito sa madaming tao dahil iba-iba ang laki ng mga handbrakes. Ang pinakamaigi na gawin ay hatakin ito ng sapat para hindi gumulong pababa ang sasakyan. Pagkatapos nito ay ilagay mo na ang iyong sasakyan sa low gear kapag pataas ang parada o sa reverse gear kapag pababa ang parada. Bago alisin ang sasakyan sa pagkakaparada, ikaw ay dapat na 1. Bumusina at umalis ng dahan-dahan. 2. Magsenyas at umalis ng dahan-dahan. 3. Tignan ang daloy ng trapiko, sumenyas at umalis kung ito ay ligtas na. The correct answer is 3. Bago lisanin ang paradahan, suriin muna ng maigi ang paligid para makita kung may padating o dumaraan na ibang sasakyan, tao o siklista. Ano ang dapat gawin kapag nagpaparada sa paakyat na kalsada at mayroong bangketa? 1. Ipihit ang mga gulong sa harap sa bangketa. 2. Ipihit ang mga gulong sa harap palayo sa bangketa. 3. Ihilera ang mga gulong sa bangketa. The correct answer is 2. Laging pihitin ang mga gulong palayo sa bangketa na may palitada kapag paparada katabi nito. Idikit ng bahagya ang gulong sa palitada sapagkat ang palitada ay magsisilbing tulong upang hindi gumulong ang iyong sasakyan, lalo na kapag ang preno ay pumalya. Kung paparada ng paahon sa may bangketa, dapat mong ipihit ang gulong. 1. Papuntang bangketa. 2. Papalayo sa bangketa. 3. Kahit anong direksyon. The correct answer is 2. Laging pihitin ang mga gulong palayo sa bangketa na may palitada kapag paparada katabi nito. Idikit ng bahagya ang gulong sa palitada sapagkat ang palitada ay magsisilbing tulong upang hindi gumulong ang iyong sasakyan, lalo na kapag ang preno ay pumalya. Ang isang driver ay pumarada sa gilid ng kalsada sa loob ng 6 na metro ng lugar tawiran dahil mahaharangan nito ang tanaw ng ibang driver sa lugar tawiran. 1. Maaaring. 2. Hindi ligtas na. 3. Hindi dapat. The correct answer is 3. Ang pagparada malapit sa pedestrian o lugar tawiran ay iligal dahil mahihirapan makita ng ibang driver ang mga tatawid at ganun din sa mga tatawid, mahirap nila makita ang ibang sasakyan na parating. Ipaalam sa amin sa mga komento kung ang aming mga tanong sa pagsusuri sa DE exam ay nakatulong sa iyo na maghanda para sa iyong theoretical na pagsusulit. Tingnan ang aming iba pang mga video tungkol sa hindi propesyonal na lisensya sa pagmamaneho.